Sa po nito, makakapanayam natin si Deputy Commissioner Nelson Aspe ng Operations Group ng BIR. Magandang tanghali po, Deputy Commissioner Aspe, si PR Arcangel po ito. Magandang tanghali Tia at tampo ng inyong mga taga-subaybay. Deputy Commissioner, unang-una, pwede ho ba nating linawin lang po yung polisiya ng BIR na nagre-require na mag-issue ng resibo at book of accounts yung mga self-employed professionals? Dahil di po ba matagal na naman pong nire-require na mag-issue ng resibo ang mga self-employed professionals? Tamang-tama ka, Pia. Yan pong requirement na mag-register sa BIR, mag-register ng book of account, magparehistro ng invoices, or rather, official receipts kapag serbisyo ang binebenta. Yan po ay napakatagal na. May bago kaming regulations ngayon, nire-iterate ulit yan. Siguro ang bago, kung meron man, ay yung requirement sana na mag-submit at the start and every year during registration month ng certain statement containing the billings o yung charges, yung kinacharge na professional fee. Okay. Yun po ang bago. Kasi dati po, resibo lang, kailangan lang mag-issue ng resibo. Magrehistro, bayad ng annual registration fee, mag-maintain ng books of account, at saka mag-issue ng resibo. Yung books of account, merong lumang-luma na rin yan. Yung tawag dyan client or patient registry. Libro rin yan ng mga kliyente o ng mga pasyente. Kaya nga po, di po ba, kapag pupunta ng doktor, kailangan humingi ng resibo. Di ba yun po yung polisiya, dati, yung polisiyang yon ang ginagamit, kaya kailangan mag-issue ng resibo halimbawa ng mga doktor, di po ba? Opo. So ngayon, kasi kahapon po naglabas, or kahapon po ba yun, or the other day, nung naglabas po ang Korte Suprema ng TRO, pero para lang po sa mga abogado, ano ho ba yung interpretasyon po ninyo sa naging ruling ng Korte Suprema? May nabasa ako ngayong parang write-up dyan. Although hindi pa yun yung decision mismo o yung order ng korte, pero write-up tungkol dyan sa temporary restraining order. Ang understanding ko po, sinasabi doon ng Korte Suprema na yung profession, yung legal profession ay regulated by the Supreme Court, Korte Suprema. So, parang sinasabi doon na ng petitioner na walang kapangyarihan ang BIR na pasokin yung practice of law. So, habang pending yung usapin pong iyan, sabi ng Supreme Court, huwag mo nang ipatupad yung revenue regulations for it. 2014, for the 2014. Kumbaga, wag mo na ngayon habang titingin, habang diringgin pa yung, o dinidinig pa yung petition ng, I think it's the Integrated Bar of the Philippines. So, ano hong susunod na hakbang na binabalak po ngayon ng BIR matapos po nitong desisyon ng Korte Suprema? Ay, siyempre po magkakandak pa ang Korte Suprema ng mga hearing dyan. Siyempre mag-take part ang BIR kasi TRO pa lamang po yan. Di pa naman yan permanent injunction o whatever, permanent order. So, paliwanag ko lang po na sabihin na natin in totality yung Bordas 2014 ay set mo na, hindi naman po nangangahulugan na yung mga lawyer, kagaya ng ibang professional, ay hindi na mag-rehistro sa BIR. Pagkus po, kinakailangan po rin po silang mag-rehistro dahil nasa batas po yan The Internal Revenue Code, hindi naman po in-invalidate yung Internal Revenue Code. Kailangan pa rin pong magbayad ng registration fee, magbayad ng mga tamang buwis like income tax at value added tax. So, yung pag-i-issue po ng official receipt sa kanilang mga serbisyo, hindi naman po naka-restrain yan. Hindi naman parte ng TRO yan. Siguro ang pinakasuman yan, yun lang pag-submit ng affidavit or short statement tungkol ho doon sa kanilang billing or charges o kung magkano yung taripa nila sa kanilang service.
Oho. So, ang reading ko pa rin ho, bakit hindi nasama yung ibang professions like doctor, CPA. Kasi nga, yung unique na dahilan na ang lawyers ay tanging Supreme Court lamang ang pwedeng mag-regulate. Yun ang nakalagay doon. Mhm. Ay walang nasasabing ang mga doctors, lawyers ay sakop ng Supreme Court. Ah. O anumang may papakitang dahilan o batas na hindi dapat sila panghimasokan ng ganun. Oho. So, yun po ang oho. understanding natin. Deputy Commissioner, para po doon sa mga may iba pang mga karagdagang tanungan tungkol sa kanilang o tungkol sa mga polisiya po ng BIR, meron ho ba kayong website o hotline na maaaring tawagan o puntahan? Yung pong 981-8888, yan po ang call center ng BIR o contact Oho. center ng BIR. Pwede pong ilan dyan at kung sino man yung kinaukulan, doon na lang po i-send yung kanilang mga inahin. Maraming salamat po, Deputy Commissioner Nelson Aspe ng Operations Group ng BIR. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang hapon, Bia.